So, continue tayo sa ating topic tungkol sa ng mga nangyayari dyan sa Pilipinas na first time na nangyari sa Davao. For so many years, yung Davao, napaka-peaceful yan since na hinawakan ng mga Duterte. Kasi noon, di ka daw makalakad-lakad sa mga labas ng lugar. Meron mga mag-aambos. Ngayon, very peaceful. Kahit na maninigarilyo, bawal. So, ganyan ang makikita mo ang isang leader kung ano ang achievement sa kanyang lugar. Dili kung magbubot man kayo next time, mga dyan, mga kapatid, magbut kayo dyan ng ihalal na mga leader. Hanapin niyo yung makatao, makabayan, yung nagmamahal talaga sa bayan. Hindi yung ilagay nyo dyan, ipupursil yung bayan nyo sa ibang bansa dahilan na sa dolyar. Huwag nyong piliin yan kasi one day mawalan kayo ng mga lupa. Instead na ang Pilipinas, kasi sabihin nila na itong Pilipinas, ang Pilipinas na no knowledge kayo, know-how kayo magpatakbo, kaya very poor, still poor. Kaya yung ibang mga ibang mga Pilipino umaalis, pumunta sa ibang bansa sa dahilan sa kahirapan. Dahilan sa sa pamumuno yan eh. Kaya gusto nilang ikolonyal ang Pilipinas para sila ang mamuno at sila magpatakbo sa Pilipinas. Gusto nila yan kasi parang ilagay natin, parang gusto lang nila yung mga Pilipino, yung mga houseboy, di ba? Yung yung ang pangalan niya sa Philippines, from King Philip yan eh. Kaya naging Philippines from King Philip. Kaya ang nila yan noon, di ba? Yung tawag dyan sa mga lang daw, mga housemaid lang daw, yung bang mga utusan. So, sa akin naman, kung meron man may magtuturo, kailangan we have to learn more knowledge na mag-aral. Kaya si pastor, yung mga pinaaral niya dyan sa Jose Maria College, mga na yan, mga lawyers, since may mga kurso yan na at nakapasa yan sa mga board exam, mga higher achievement ang mga nag-aaral dyan, at tinutulungan niya ni pastor na more knowledge. Bakit nakapatayo si pastor ng ganyan? Pero yung iba na sa Maynila, hindi magaya ang knowledge ni pastor. No, sa lahat ng achievement na hindi man yan si pastor political, pero yung achievement ni pastor, makita mo walang may pantay. Kung gawin nating yan, presidente yan, mas more matutulungan ni pastor ang bansang Pinas, na hindi ipupursil sa ibang bansa, kapatid. So, ang mga dyan, ang mga kumakampi ng mga bayaran, one day, rin kayo, mag-wake up din kayo na one day, sabihin ninyo na giprosil na ninyo ang inyong kaluluwa. At na kayo, naka-record na sa hill. So, pwede pa naman ma-reverse yan. Huwag niyong iprosil yung kaluluwa ninyo kapalit sa yaman dito sa mundo. Sa likod ito, lahat ng mga pangyayari na since din na parang hindi na tinantanan si Pastor Apollo Sikibuloy na mga issue since din na parang kami nalula na sa yung bang parang para bang nagsasawa ka na ba sa gulo, na gusto mong peaceful, gusto mo nang daig sa Panginoon, gusto mong mag-serve sa Panginoon. Hindi basta-basta ang naranasan ni pastor na na build ang kaharian, 'di ba? Ang mission ni pastor mas malaki pa sa mission ni Noah. Yung kay Noah kasi boat lang yun na nagawa niya, pero sobrang laki din yun. Pero ang mission ni pastor, kaya sige appointed sa dahilan
i-gather niya ang mga anak ng ating mabuhay na Panginoon. Sasabihin natin si Jesus Christ lang ang ating Diyos. Of course, ang ang tumawag at nag-appoint kay Pastor Apollo Kibuloy ang ating buhay na Panginoon na si Jesus Christ. Ano ang atong Panginoon? Jesus Christ, begotten sons to redeem, to take back what is lost. Hindi nyo sasabihin na si Pastor Kibuloy ang aming wino-worship, ang aming Panginoon. Gaya din sa inyo. 'Di ba? May mga may mga nagpe-preach sa inyo. Si Jesus Christ nga. Paano naman si Jesus Christ tungha sa harapan ninyo at mag-preach ng words of God? Siyempre, may gagamitin siya at papasukan ng kanyang espiritu para magamit niya, para makabalik siya muli. Sasabihin lang natin, si Jesus Christ ang aming Diyos, si Jesus Christ ang aming... Sino yung pagsalita ni Jesus Christ kung hindi siya gagamit ng kanyang templo? Naniniwala ba kayo sa 1 Corinthians 6:19? Know ye not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? Yun ang sinabi natin buhay na Panginoon. Espiritu ng ating buhay na Panginoon. Sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Espiritu ng ating buhay na Panginoon. Sasabihin natin na si Jesus Christ lang ang atin. Of course, Jesus Christ talaga yung ang ating Panginoon. Panginoon natin ang ating buhay na Panginoon. Pero nung first time niya na pumunta dito sa sanlibutan, hindi siya kinikilala. Bakit siya gi-crucified? Kasi noon pa man, ay meron na silang mga big religion noon pa man. Kaya threat sa kanila na tawagin daw ni Jesus Christ ang sarili niyang Son of God. Sino ba siya na magtawag sa sarili niya Son of God? Bakit siya gi-crucified? Sa dahilan, siya na ang ang crucified mga kapatid nung unang panahon pa, nung 2,000 years ago, yung gi-crucified, yun ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Yan, iko-crucified nila yan. Biro mo, yung mga tao, yung mas pinili, yung magnanakaw kisa sa kay Jesus Christ na wala siyang kasalanan. So ngayon, hindi tayo masabi na ngayon, ang pangalan ni Pastor, kung marinig mo sa YouTube, sa kung saan man, puro naisip kasamaan na lang. So, yung minamaliit pala, saka mag-be careful tayo sa ating mga salita against sa sa appointed son, kasi baka one day magsisisi kayo kasi yan na pala ang ginamit na ating buhay na Panginoong Hesus na para pasukan, para makapunta siya sa second coming. So kung anong ginawa mo sa anak, yun din ang ginawa mo sa ama. So ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas, it's very heartbreaking sa amin dito na sa abroad na kumbaga kami sumusuporta na lang by prayers, devotional, at saka intercessory prayer na may tulong namin. So nanalangin kami na ang mga nasa likod na yan masmut ang kanilang mga puso at saka kanilang mga isipan na huwag nilang ganyanin ang worship compound na akala nila totoo ang lahat ng mga allegation tungkol kay Pastor, pero sa likod na yan na non-stop ang allegation kay Pastor kasi pahiran siya ng kasamaan para kumbaga iti-take over ang kanyang mga properties. Diba? Gusto kasi for invasion nga. Kasi sa ibang naso, diba, gagera na sa Ukraine, sa Russia. So sa ibang sometimes makinig ka sa mga balita, puro na gera, puro na wala nang
peace of mind. Kasi yung mga nasod at saka ibang nasod, nagkukunayban sa ibang bansa na very rich, ayaw nila malamangan. So gusto nila i-invade ang ibang bansa. So ang ating bansa, wala nang pumasok na gera. Kasi para sigurong yung ginagamit na lang nila yung kapwa sundalo natin sa Pilipinas para i-invade ang sarili nating bayan. Na hindi na sila mag-deployed na mag-deployed man sila, mix up. Merong nga makikita natin sa ibang mga sundalo natin, merong mix na Amerika, merong buds na from America. So yun, tinatry nila na i-invade ang Pilipinas through sa pamalaan. Gusto nila i-invade dyan. Ang invasion, siguro di natin alam, baka kung meron na mga dyan, tinatanggap na kung anong mga milyones na mga kapalit nila, kaya sila nag-agree for invasion. Kaya nangyayari ang mga nasa likod nito na sakijis at kaguluhan. Since then, nawala ng hinto ang pasama kay pastor. Meron silang mga ginagamit para pasamain si pastor na pinakamasama sa balat ng lupa. So hindi naman kami naniwala sa mga ganyan without evidence. Kasi kasi kung sa abogado lang, sa court lang mag-fight talaga yan si pastor, kasi meron siyang mga evidence Wala silang evidence. Yung ginagawa lang nila, panghaharas lang, kidnapping o ano man lang. Pero sa likod niyan, yung instead na girahin nilang lugar na Philippines, na lang, yung magamit na lang sila dyan na bayaran nila para makuha nila ang kanilang gusto. Pero kung magpabayad kayo ng dolyar, mawawala. Madali lang yan mawala yung pera. Pero kung hindi naman yan pahintulutan ng ating buhay na Panginoon na i-invade ang kanyang templo at saka i-invade ang kanyang kaharian dito sa lupa. Doon yan nanggaling yan ang war sa langit di ba? Ang war sa langit, ang war dito ngayon sa lupa ay nanggaling yan sa langit. Kasi ang history yan, mga kapatid, na ang war sa langit nag-start yan kay Lucifer. Si Lucifer, right hand niya ng ating buhay na Panginoon sa langit, na siya ang pinaka highest of the most high. Yung tawag sa kanya niyan is the angel of light. Siya ang lahat ng full trust na ating Panginoon ay binigay sa kanya. So si Lucifer, very lumaki na yung ulo sa ka-entrust ng Panginoon, kaya alam niya ang sekreto ng ating Panginoon. Kaya gusto niya pala na i-invade, na umupo sa trono ng ating Panginoon, na pinaka most highest daw siya, na wala daw may makaano sa kanya. Kaya nung nalaman natin Panginoon, masakit sa ating Panginoon Diyos, na yun palang plano ni Lucifer. After all na ibinigay niya lahat, ang tiwala niya, gusto pala angkinin ang kanyang trono sa langit. Kaya ang kapatid niya na si Michael, nag-fight talaga sila. Hindi yun sabi na love your enemy, higugmaon mong kaaway mo. Hindi si Michael nag-love kay Lucifer sa langit. Fight talaga. At saka natalo sila, 1/3 ng mga angel sa langit. So itinapon sila dito sa lupa. So saan na sila ngayon? Yun sila yung mga ginagamit ngayon sa kingdom para supilin at saka i-invade ang kaharian na ating buhay na Panginoon dito sa lupa. Bakit nasabi kong kaharian natin buhay na Panginoon? Kasi ang binigay kay pastor na misyon, yan ay ang kaharian niya dito sa lupa. Di ba nakasulat yan sa Matthew 16, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kanyang kaharian ay bababa dito sa lupa, gayon man sa langit. So kung mapapansin nyo, kung ang mission na yan sobrang laki na ibinigay kay pastor, pero na-fulfilled niya. Kasi kung bibigyan ka ng mission ng ating Panginoon, kung meron kang asawa, meron kang anak, hindi mo talaga tupad
sa kabisi sa isang pamilya. So, yun ang inalay ni pastor, ang kanyang buhay sa ating buhay na Panginoon para gamitin ang katawan niya sa pagpalaganap at paggawa sa kanyang kaharian dito sa lupa, mga kapatid. So, ngayon, si pastor ngayon glorified na noong December 9, 2023 pa. Alam namin yan kasi in-announce. So, kung gusto niya magpakita sa pakitaan niya, makikita siya. Pero kung hindi siya magpakita, hindi talaga siya makikita. Mafe-feel mo lang na andyan siya. Kaya mas okay yung na pinakitaan si General Torre na ano, kaya nakita niya si pastor na lumusot sa dingding. So kung nakita niyang lumusot sa dingding, lumusot din siya para malaman niya kung makalusot siya. Kung hindi siya makalusot, that means, at makalusot si pastor, that means si pastor powerful. So bakit niya bubumbahin ang compound kung may makapangyarihan si pastor? Baka bumalik yung bomba sa kanya. So ano yan templo yan ng ating buhay na Panginoon na ginamit. So ang templo ng ating buhay na Panginoon, hindi na yan dadaan sa kamatayan. Diretso na yan sa langit. At binigyan na si pastor ng ng new body na wala ng kamatayan. So hindi lang naman si pastor ang mag-glorify, kundi tayo din. Kung pumasok tayo at magsumunod sa kanyang ways, bibigyan tayo ng bagong katawan na hindi na mamamatay, lulusot na sa dingding kung saan. Kung gusto natin lumipad, pwede kung saan natin gusto, makapunta tayo. Yun ang tinatawag na glorified body. So, wag tayo, anyway, ito, advice sa mga kasanduluhan, mga sundalo natin dyan sa Philippines. Wag kayong magpagamit. Sabihin natin na lang kayo, trabaho lang para sa pamilya nyo, para hindi magutuman. So, anong piliin nyo? Susundin nyo ang nag-utos sa inyo na may sahod kayo at pinapakain nyo sa pamilya nyo galing sa ginagawa nyo na malaking natanggap nyo na sahod, pero ang pinagawa sa inyo labag sa kalooban nyo. Anong piliin nyo? Ang maglingkod sa bayan o maglingkod sa ibang bansa? Kasi ang gumagamit sa inyo taga ibang bansa na, binabayaran na ang natin pang government yan nagbabayad na sila para i-invade na ang Pilipinas, kasi hindi sila basta-basta makabili ng kalupaan dyan. Kaya yun na lang ginagawa nila, hindi mapasa kanila, kundi yun na lang ang ginagawa nila talaga, invasion through mga mga opisyalis, through government. Yun ang ginagawa nila kasi sa alam nila mabayaran ang mga Pilipino. So, ganun na lang ba? Palaging, instead na umaangat like Singapore, palaging bumabagsak sa lupa. Tapos start na naman. Bakit si pastor hinahabol? Dahilan ba sa pinahid sa kanya ng mga rape, sa mga child trafficking? Meron ba mga evidence? Wala naman silang ipinapakita. Kasi kung sa court yun, tagal na yung na-dismiss, kaya wala naman silang ebidensya. Kasi kung mag-accuse ka ng rape, hanapan ka pa ng mga ebidensya Marami pang DNA test yan. Meron pa mga ano-ano yan. So, at the time na si pastor nga, gin-accuse siya noon sa Davao 4 years ago, na-dismiss na yung binasura na yun kasi wala naman silang proper evidence, kasi nga binayaran lang. Binayaran ang babae para magsabi against to pastor. No? Hindi kami naniniwala sa mga ganyan at i-chasing nyo sa accusation lang. Ang dami dyan na makasalanan at mga pusakal na mga kriminal, pusakal na mga terrorist, pusakal na mga sobrang kasamaan. Habulin nyo yan lahat.
At maniniwala ako sa inyo. Bakit niyo habulin yung naglilingkod sa Panginoon? Kasi kung hindi yan si Pastor, hindi mo yan makikita ang achievement ngayon eh. Sobrang laki. Pero yung 1 hour lang ang tulog, ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi. So, non-stop yan na, bakit nagaganyan na kalaki? Kasi non-stop ang pagsunod niya sa ating buhay na Panginoon, ang will ng ating buhay na Panginoon non-stop. So, bakit siya ginaganyan? Kasi nga, nagtuturo siya ng more knowledge sa mga, nagbibigay siya tulong sa mga kabataan na more knowledge na magagamit soon sa bansang Pilipinas, na hindi nagagawing mga alila, hindi nagagawing mga housemaid, houseboy, yung mga utusan lang. Kasi ang Jose Maria College na yan, dyan, mga mararaming, tutulungan ni Pastor yan, wala mga bayad yan, mga scholarship dyan, mga matatalino. Pero muna ka-avail yan ng scholarship ang Jose Maria College, na proud sa, kasi, mga board passer eh. Kaya sobrang talino. Kaya yun ang invade nyo, na hindi nyo i-continue ang school dyan. Paano na lang yung mga student dyan? Ang pinaka-importante yung yung pag-aaral ng mga bata eh. Bakit nyo i-invade? Bakit nyo i-invade ang sarili nyong bayan? Mga sundalo, huwag kayong pumanig sa kasamahan. Pumanig kayo sa good. Pasok na lang kayo sa kingdom, sa KUGC, para instead na mag-follow kayo sa kasamaan na sisugo sa inyo, pumasok na lang kayo dyan para mag full time. Libre pa kayo sa pagkain, paaralin pa yung mga anak nyo ni Pastor, libre kayong lahat. So pumasok na lang kayo dyan for good, para wala na kayong problema. Huwag nyong apihin ang sarili nyong bayan, kasi kayo din ang magsisisi. Kasi one day, kung pinapanigan ninyo at dilalamon ninyo at nagpa-follow kayo sa ibang bansa para invade ang sarili nyo, kayo din ang mawalan. Kasi ang place ninyo, ang lugar ninyo, ang bahay ninyo, one day, hindi na sa inyo yan. Mga utusan na lang kayong lahat. Gusto ba ninyo yan? O sige, dito na lang muna. Bye!